Alamin natin report mo na kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, welcome development para sa Malacanang ang pag-angat ng Pilipinas sa 2025 Global Peace Index. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magsisilbing inspirasyon ito sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas paigtingin pa ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa. Hindi anya titigil ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas tahimik, payapa at ligtas ang bawat komunidad. Kaugnay nito hiningi ng hinimok ng palasyo ang mainstream media at maging ang mga social media content creator na tumulong sa pagpapalaganap ng magagandang balita. Malaking bagay kasi anya ito sa pagpapalakas ng turismo at panghihikayat ng investors na magbubukas naman sa mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Lakay? Miss Let, ba't kasi ang damot ng presidente ng maski press con man lang, di ba? Naalala ko ang mga dating pangulo nung araw, ayan, naalala na ang dating pangulong Fidel Valdez Ramos, Colonel Alex Sembrano, di ba? Every month noon kasama ang Malacanang press corps Oo, Lakay. di ba? Ayan, ang presidente Marcos walang ganyan. Bakit ba? Ano bang kinakatakot niya? Actually, Lakay, matagal na yung wino-workout ng Malacanang press corps talaga. Na kahit once a month, pumarap siya. Kaya nga Oo, pero parang isang wala pa. Ikaw, ang tagal mo nang nasa Malacanang press corps, Miss Let. Since na na-assign ka dalawang beses pa lang yung natatandaan ko. Hindi pa press con yan yung mga yung mga ambush interview pag kami mga foreign trips, doon lang nagsasalita. Pero yung humarap sa Malacanang press corps, diyan sa loob mismo ng Malacanang, para sagutin o ipaliwanag yung mga yung mga programa, naman yung ibida yung mga programa niya diyan. Ayan, at sagutin ang tanong ng mga media men. Oo, Lakay. Actually, di ba kapag may biyahe siya abroad, may tinatawag kaming kapihan sa media, Lakay. Yung humaharap siya. Yun lang. Report niya kung ano na pag-usapan. Yun sana yung hiningi namin na sana may ganun din dito na kahit once a month. Ayan. Tingnan natin kung sa ilalim ng bagong PCO Secretary ay magagawa na yung, Lakay. Makukumbinsi ba ni bagong Press Secretary Dave Gomez, ang presidente na humarap ang Pangulo para dito makipag-tsikahan man lang maibida yung mga magandang programa at naibubulong din yung mga alam mo mga media men din may mga issue na hindi natin naibabalita na pwede natin ibulong sa presidente para ito ay maresolba, di ba, Miss Let? Oo, tama, Lakay. At saka, alam mo, kahit araw-araw na may briefing si Jose Castro, iba pa rin kasi, Lakay, kapag galing sa presidente mismo yung sagot sa mga issue. Oo. Kung Jose Castro pa, kahit na magandang balita, parang galit. Ayan, paano? Ang ganda ng balita. Kung mag-report ang Jose Claire Castro, parang galit pa rin. Ano ba ito? Maganda ng balita, parang galit pa rin. Ayan, parang galit sa mundo. Pero ang pinupunto naman, Lakay, ni Jose Castro, lalo na sa social media, Lakay, alam naman natin na talamak yung fake news. Pero siguro fair lang din yung ating mga kababayan, invest na mga fake news, yung ating pinapakalate, yung mga good news na lang para nalalaman din na okay naman pala sa Pilipinas. Ayan. Kaya nga, tama ka. Ikaw na rin nagsabi na iba pagka ang presidente ang nagsasalita. Kasi kung si Jose Claire Castro, pwede pa itanggi yan. Hindi ko sinabi yan Hindi, saka, Lakay, matatandaan mo noong nakaraang Disyembre, si Presidente mismo ang nagsabi na gagawin niyang mas accessible siya sa media. Kaya lang hindi pa rin nangyayari, Lakay kailan yan? Sa 2028. Ayan. Mr. President, 2 years na lang po kayo. Ayan. Baka mamaya, after mga kung 2 years, 1 year na lang kayo, baka hindi na rin kayo pansinin dahil given naman na yan. Pagkapatapos na ang presidente, 1 taon, ayan, more than 1 year, less than 2 years, lame duck na ang presidente. Ayan, ganun na nga reality kapag na-interview naman si presidente o pag nagsasalita siya, kaya niya naman sagutin yung mga issue Kaya, ayun, di rin namin maintindihan kung bakit hindi na siyang magpa-interview. Kulang sa rapport kasi Sa bagay, nung gobernador siya, yan din ang problema ng mga mayor namin sa Ilocos
Sabi niya. Talaga ba? No, meeting da Kapitolyo. Ayan, no meeting ka awanan, aga-awid dan, awan ti kwa, sari-saritaanan kasi jay, awan ti tapik-tapik ti kwa, ti balikat. Ayan, naintindihan mo? Ang sabi ko, Hindi. Sige lakay. ang sabi ng mga mayor sa amin sa Ilocos, ayan, nako, lalo na Atty. Jojo, kilala si Manong Mayor Siring kilala nun, ha? Sabi niya, naman itong presidente natin, ayan, palibhasa bata, parang nagpapalakad ng korporasyon after meeting. Wala na, ayan, wala man lang kwento-kwentuhan, hindi katulad ng tatay niya after ng meeting, tapik-tapik, anong problema sa pinili Apo Mayor Labasan? Mga ganun ba? Apo Mayor Rubio, ha? Mayor kilala. Pagkatapos. Oo naman. Ganyan ang politiko, Miss Let. Ayan, yan ang kulang ng presidente. Sa totoo lang. So, ganun pala talaga sa Lakay? Ano ba? Mahihain ba si Presidente Lakay? Siguro yung upbringing niya kasi lumaki sa London Bridge ito kasi. Ayan, So, hindi masyadong, unlike kay Manang Aimee, ayan, si Manang Aimee, in fairness kay Manang Aimee, sabi nga nila, babaeng bading yan, kaya yan, may sabi rin ayan, yan, magaling sa, chika-chika na kwento, ano bang problema yun sa ganitong bayan, sa Paway, ayan, sa Pagudpod, mga ganun ba? Yan ang kulang ng Presidente Bonget. Pag nasa labas naman siya Lakay, nakikipagkwentuhan, yung pag may mga events siya Lakay, mag-iliw rin naman sa mga tao, pero siguro nga, baka kailangan pandagdagan. Ayan, tsaka ang presidente parang kulang sa warm, kulang sa karinyo, ayan. Unlike dating Pangulong Digong, ayan, may kung kumpara lang natin, yung bang hindi takot ba makisalamuha sa tao, ayan, di ba? Yung iba yung nakakamayan, ayan, minsan kahit na payakap-yakap, kahit na scripted na. Hindi, ganun din naman si Presidente Lakay. Minsan nga pumunta siya sa palengke, may biglang yumakap natin. Ano ba yan? May mga ganun din naman siyang moment Lakay. Kita mo, di natin nakikita. Kung pinapakita sa media, di ang laking impact din sa mga kababayan natin. Yung isang reporter lumapit lang, ayan, tinanggal pa sa Malacanang, press corps, ano ba yan? Hindi naman siya tinanggal Lakay, nandun pa rin. Nandun pa. Kasi maraming nag-react, kaya hindi natin tinuloy yung tinanggal. Si Eden Santos ba yun? Ng Net25 ba? Ang bira, kababaeng tao, member na Malacanang press corps, lumapit lang sa presidente, pinagalitan na. Ayan, ibaban na sa Malacanang press corps. Ayan, paano? Siyempre, hindi naman pumayag ang kanilang entity at siyempre, nakadepende pa rin talaga Lakay sa mga istasyon kung sino yung gusto nilang mag-cover sa Malacanang. Okay nga, Rod. So, anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong Friday? Wala pang abiso ngayong araw Lakay. Wala siyang advisory na may event sa labas ng palasyo. So malamang may mga meeting siya o baka naghahanda na ba para sa kanyang SONA. Ayan, totoo yan. Lapit na, ilang days na lang, ha? July 28. Ayan, oo. Mga 2 linggo Lakay. 2 linggo na lang. Ayan. So anyway, abangan natin kung ano ang lalamanin ng SONA ng Pangulong Marcos. Ayan. Siguro yung 20 pesos na kada kilo ng bigas uli. Siguradong kasama yung Lakay. Kaya lang yun na lang ba yun? Ayan, sa bigas na lang ba? Ayan. Anyway, sige, abangan natin. Sana nga ay maganda ang SONA ng Pangulong Marcos at sana makatotohanan. Ayan, talagang yung state of the nation. Ayan, di ba? Okay. So, aabangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.